Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa Kamara na wala silang natanggap na kahit anong extradition request mula sa Estados Unidos hinggil yan sa kasong kinakaharap ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon sa Committee on Justice, may natanggap man o wala, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na imbestigahan ang ganitong mga kaso. Ang buong detalye sa report ni Julian Bunag. Whether or not a request has been actually received by the DFA with respect to the extradition of Mr. Kibuloy, the Committee on Justice shall proceed with its motu proprio inquiry in aid of legislation to respond to its legislative mandate. Yan ang paninindigan ni Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro hinggil sa kaso ni Apollo Kibuloy. Ilan sa mga isiniwalat sa pagdinig ng komite ay ang mga kakulangan at malabong parte ng mga batas na may kinalaman sa extradition laws at sa 1994 Philippine-US Extradition Treaty. Isang motu proprio na investigasyon ang kasalukuyang isinasagawa ng komite sa Decree No. 1069 o ang Philippine Extradition Law ng 1977 na ayon sa mga kongresista ay matagal nang hindi nababago. Ang kanilang hakbang ay para ma-modernize ang kasalukuyang batas lalo na sa tumitinding krimen, cross-border crimes at mga high-profile international case. Syndicated estafa naman ang isa sa mga tinitignan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa mga maaari pang kaharapin na kaso ni Kibuloy. Nagsusulisit sila ng help sa ibang bansa. Sasabihin nila, yes, sasabihin nila gagamitin para makatulong sa mga nangangailangan dito sa ating bansa. But apparently, nakikita natin, meron silang mga helicopter, may mga high-end na mga sasakyan, mga kung ano-ano pa pong mga high-end na mga living. So parang in a way, hindi po nila, yung purpose po kung saan nagsolicit sila na dapat supposedly pang tulong, sa iba po nagagamit. Isa lang anya ito sa mga dapat tignan ng Anti-Money Laundering Council na kasong pwedeng isampa kay Kibuloy. Ayon sa AMLAC, inaprubahan na ng Court of Appeals ang kanilang petisyon na gumawa ng sariling financial investigation laban kay Kibuloy. Samantala, hinihikayat ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang kapwa niya mambabatas na huwag nang tawaging pastor si Kibuloy. Sana po sa ating pagdinig ay iwasan na po nating tawaging pastor si Mr. Kibuloy at tawagin po natin siyang mister. Hindi matatawag na totoong pastor ang sinumang nananakit ng kanyang mga miyembro at nang momolestya ng mga bata. Kasalukuyan namang nakadetene sa Pasig City Jail si Kibuloy habang hinihintay ang mga susunod na hakbang sa proceeding at posibleng US extradition request mula sa DFA. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.